Start. Login. Ito mga functions lahat. Screenshot nyo na lang. Functions. Pero una natin, job receipt. Sa job receipt, medyo mabagal to wifi eh. Sa job receipt, pwede mag-search by company name tsaka kung ano-ano pa dito. Year. Ito yung sinasabi ko magkakahiwalay na year. Tapos, add new. Yun ang gagawin natin. Ito, pag nag-add ka ng bago, ang unang lumalabas dito, ito, automatic yung pagbigay niya nito. JR / ganyan, yung number, tapos yung year. Tapos, date. Yung date hindi napapalitan yan. Ano yan? Naka-fix. Pagpapalitan, kailangan mo mag-password para may void ganyan. As customer ID, sinesearch yan. Medyo mabagal lang kasi naka-wifi. Wait lang, ayan, mabagal. So, ayan, makikita nyo na yan. Pwede nyo nang sabihin dun sa improvement. Ayan, lalabas dyan yung list of customers. So, pag nag-type ka dyan, kada nagpapalit ka ng letter, nag-filter na siya. So, hinahanap ko yung scientific. Yung scientific standard services. Pag kinlik mo yan, nandito na kasi lahat ng details yan. So, pag kinlik mo yan, i-feed nyo na dito lahat. Yung usual. Tapos, pag contact, iloload nyo na dito yung mga contact ng company na yan. Yan. Pag may bagong contact, pipilitin mo lang itong new. Maglalagay ka na ng bagong contact. Pasok doon sa customer ID nito. Alam nyo na yun, gets nyo na yan. Tapos, yung job number, makikita nyo yan. Ayan, electrical and mechanical. Pag mechanical, SSS yung magiging first 3 letters niya, tapos SSE pag electrical. So, pinili ko mechanical, add. Pag add mo niyan, i-generate niya na yung job number. SSS 2667/2026 under job receipt ID na itong ginagawa mo. So, doon siya papasok. Alam niyo na yan, magigits niyo yan pag ino niyo. So, description, meron ding mga pangalan ng instrumento dito like pressure, ganun din, same. Dapat lang ito mabilis, mabagal na kasi. Pressure gauge, tapos nandito yung range ng pressure gauge, tsaka yung uncertainty, naka-fill na yan lahat. May hiwalay na database. Ayan, tapos i-click mo yan, i-feed niya dyan yung information. Tapos lalagyan mo ng brand, model, serial, etc. Tapos yung contact cert, kung sino yung contact na ilalagay doon sa certificate. Pag wala ulit dyan, pwede ka ulit mag-add new, etc. So pag sinave mo yan, ang mangyayari dyan, kung gusto mo mag-add ng isa pang pressure gauge, yes. Pag hindi na pressure gauge, ibang klase na, no na yan. O, record save successfully. Papasok na yan dyan, so nandito na yan. Yan yung ano. Open camera, basta yan, pipicturean nyo yan, sama nyo na yan sa option nyo. Tapos yung folder niyan, automatic, pag na-produce, may sariling folder yung job number sa system. So, magkakaroon kayo ng directory sa Synology, sa NAS, na dapat kada isang job number, magja-generate siya ng folder para doon masasave yung picture, doon masasave yung mga kung ano-ano pang gusto nyo i-attach sa kanya. Ayun. Tapos, halimbawa, mag-add ka ulit ng electrical naman. So, pag nag-add ka ng electrical, lalabas SSE. So, iba na yung series niyan, 0531. Tapos, pwedeng equal job number. Ita-type mo lang yung previous job number niya para pumasok. Hindi ko alam kung meron tayong previous. Wala. So, pag ganyan, wala. Basta ganyan, basta ita-type mo, lalabas na dito yung previous job number niya noong 2025. Tapos, same procedure, papasok lahat dyan, magiging lahat yan. Papasok lahat. Tapos, papasok na sa SSE. Hindi ko sinave kaya hindi siya pumunta. Ayun, pagkatapos nito, paano ba? Save. Pag sinave ko na yan, okay, wala akong printer eh. Basta ganyan, papasok yan, lalabas yung printout ng job receipt. Tapos, may lalabas na conditions of calibration, yan, lumalabas yan, naka-feed yan, automatic. Word document kasi may mga tinatype pang ibang special conditions, special agreement dito. Tapos, piniprint din yan. Tapos, ito naman yung tag. Yung tag nito, kailangan nyo makuha yung sukat kasi yung printer namin, ito yung sukat, ganito. So, ipiprint mo yan, tag kada isang instrumento. Tapos, yung tag na yun, ididikit mo dun sa instrumento, tsaka makukuha na ng picture. Ayun. So, ibig sabihin yan, pag i-refresh mo dito, andun na yung ni-receive natin na job receipt, mabagal lang.
andun na yung receive natin na job receipt ng Scientific Standard Services. Ayan na. So, ayan na yan. Nandito na yan. Dapat nandiyan na yung mga detalye niyan, etc. etc. Ito, pumupunta to. Pagkatapos na ito, pupunta to sa instrument for tagging kasi itatag mo na siya. So, dapat nandito siya. Dapat. Ayun. So, ito. So, kailangan mo siyang itag dito. So, may login yun. So, dito mo chinecheck kung may tag o wala. Okay. Pag may concern yung gamit, nakita mo, may yung tag niya. Hindi mo siya malagyan ng tag kasi mayroong problema. I-click mo lang yung instrument with concern. Sa iba siya mapupunta. Ayan. So, pag kinlik mo yan, mawawala dyan yan. Kaya lang huwag muna natin i-click. Saan ba yun? Iba-iba yan eh. Instrument with concern for typing, ganyan. So, ito, instrument tag. Tapos, ang susunod nito, incoming calibration. Sige, lagyan na natin muna ng tag. Sige, matagal mag-load eh. Ayun. So, ito, sabihin natin, nalagyan na ng tag na picture na, mark instrument as tag and picture taken. Ayun. Meron pang backup para ma-check mo kung tama yung nilagay mong tag. O kaya, pag nasira yung tag, pwede mo i-print ulit. Basta ganyan. Tag printed, mawawala na yan siya dyan. Pag hindi pa nag-refresh. Ayun, mawawala na yan siya dyan. Mapupunta siya dito sa incoming calibration. So, makikita mo siya dito sa incoming calibration. Hanapin mo yung Scientific Standard Services. Yung tinanggap natin ngayon. Itong green na yan, katulad yan. Itong green na to, pag minark mo as rush ata yan, pag ganyan. Basta yung details niyan sa atin na yan, pag ginagawa nyo na yung program. Ito, May 7, tinanggap natin. Nasa ilalim kasi huli, yung pinakaunang dumating nasa ibabaw, first in, first out, FIFO ang rule natin. Tapos ito, pag kinlik ng technician, lalabas na dito yung details. Nandito yung picture dapat. Dapat nakalabas na yung picture dahil hindi natin kinuhanan. Dito, sa incoming calibration na to, malalaman mo na kagad kung may logo o wala. Basta i-explain namin sa inyo yung may logo o wala. For example, may logo, hahanapin mo yung procedure number. Ang procedure number ng pressure gauge calibration is 016. Ayan. Pag gusto nilang reviewin yung procedure, hindi ako nakakonect. Pag review nila yung procedure, lalabas yung procedure. Dapat nakakonect ka sa server. Hindi ako nakakonect standalone itong ginawa ko, sorry. Pause mo na, pause. Stop recording. Hintayin nyo yung part 2.